Okay, so yesterday may natanggap akong text. Sabi na kahit na may existing loan ako sa loan app na to, pwede ulit mag-loan. May biglaang gastusin. May pansalo ka. Pwede mag-avail ulit ng kahit may existing loan ka pa. Tap, borrow, GLoan sa GCash app to learn more. O tukso, layuan mo ko. So, eventually, tinake ko rin yung loan dahil legit naman siya eh. Para sa mga nagtatanong nga pala, if you like my shirt, it is from Levi's. Mas mura sa Shopee, so nakatagpo si Levi's sa video na to. If you also like the quality of my microphone, nakatag rin yung DJI Mic 2 dito, just in case you're interested. Seriously, nakakalito din tong the way na nag-o-offer si GLoan sa'yo. With GLoan, you can get up to 125,000 pesos na payable in installments up to 24 months, but it still depends on the system kung magkano yung i-offer niya sa'yo. For your reference, yung first loan ko kay GLoan was 35,000 pesos at hindi ako nag-akalang mag-o-offer siya ulit sa akin. Yesterday, nakatanggap lang ako ng text na pwede na daw akong umutang ulit sa kanya. And, well, sa text, hindi po naka-indicate yung amount kasi kailangan mo pumunta ng GCash app para malaman mo kung magkano yung offer. And by the way, for your reference, yung G-score ko pala is 606. Kaya sabi ko nakakalito kung kailan ba talaga nag-o-offer si GCash. Because with GCash, GLoan, that's powered by Fuse Lending, which is legit, registered, submitting entity, and accessing entity sa CIC. Mainly, sinasabi niya na dependent daw on your G-score kung ano yung magiging offer. So, the higher your G-score, the higher din, or the better your chances na magkaka-offer ka. Pero, ito kasi yun guys eh. Aside from G-score, which is a trust rating ni GCash that measures how often you use your GCash, how well you manage your other pautang products like CIMB's G-Credit. Nag-check din siya ng ating credit history. Remember, di ba? Accessing entity sa CIC. So, dapat pasok ka sa age requirement. Pagkatapos, wala kang na-commit na mga fraudulent activities. So, safe to say na dapat okay yung credit history mo. To sum it all up, dalawa na ngayon yung loan ko kay GLoan. Isa yung 35,000 at ngayon, which I will tell you more about it later. And yung 3 out of 12 pa lang, meaning may natitira pa akong 9 payments at nagka-offer ulit ako with a G-score of 606. So ayun, nag-text siya sa akin at walang link. Pumunta, syempre, dahil legit naman si GLoan, sabi ko, I'll just check it out. Pero tinake ko naman siya for convenience. Anyway, so napunta ako dun sa GCash ko under the borrow tab and then dun sa GLoan na tab, lumabas na from 35,000 na yun yung dati niya. Ngayon, 50,000 pesos na, which means yung bago niyang offer is 15,000 pesos. And kailangan mo i-click yung get another loan if you want to. Pero here's another thing guys. At dahil weekly po siya, nagka-credit check sa atin, there is, a possibility na maaaring bumaba, tumaas, or baka mawala. So, pag-click mo ng get another loan, lalabas to, which you can change. Siyempre, kung gusto mong sagarin, then you can put the whole amount na in-offer niya. Pwede mo ring baguhin. And yung select an installment plan, yung offer niya dyan, will depend on the amount that nilagay mo doon. But in my case, which is 15,000 pesos, sinagad ko na best dahil may pangangailangan po ako. Wala akong ibang choices, but 9 months at 1.89% interest. Meaning, magbabayad ako 1,950.17 per month. Take note na, lang to, add-on rate pala yung 1.89. Do not confuse it with the effective interest, which will later on include yung mga interest and other charges na kasama doon sa loan mo. But with GLoan, guys, everything is transparent. Mari-review mo naman yan bago mo siya actually i-take. At wala kasing auto-auto loan dito kasi kailangan mo pang mag-OTP. So, moving on. So, may pa-select your purpose of the loan pa siya. Anyway, I did that as well. Although, diretso mo siyang matatanggap. Less than 5 minutes, tanggap na kagad. Almost sure na ma-approve ka dito pag may offer ka. Pero hindi po siya buong matatanggap. Kasi meron po siyang processing fee na 3%. And sa 15,000, that is minus 450. So, ilalagay mo, indicate mo yung purpose ng loan. I don't think it matters kung ano ba talaga yung ilalagay mo reason dyan. And pag-click mo ng done, ayun, may pa-review pa siya. So, kailangan mo yung reviewin. Ilang beses kanyang ipapasure kung gusto mo ba talagang i-take yung loan. 1,950.17 per month with an interest na 1.89. That's just add-on. Hindi pa yun yung final, hindi pa yun yung effective. Processing fee na 450. Duration is 9 months. Basta every 23 or 24. Yung lender ng GLoan and si GGives is Fuse. Yung G-Credit, si CIMB. Now, we are reusing your personal and your trusted contact details from your previous loan. Mas magiging smooth yung process if dating nakapag-GLoan ka na, parang copy-paste lang siya. Unless may kailangan kang baguhin,
pwede mo yung i-review, pwede mo yung i-edit. Take note na dito sa kay G-Loan, yung interest niya can be as low as 1.59 and 6.99 per month, depending on your eligibility and loan amount. Maumay kayo guys, ilang beses ko ito sasabihin na si G-Loan, Gcash, ay weekly po nagka-credit assessment. Kaya palagi kang masusurprise dito. Anyway, one-time processing fee, 3% and late payment fee. Kung hindi ka makabayad, meron pong 1% of your loan amount for each unpaid installment plus 0.15 of your total outstanding balance each day and daily. And aside from that guys, kung hindi ka makabayad, syempre alam na natin kung anong magiging effect nito sa ating credit history kasi ganyan talaga pag legit guys. Moving on, ayan, kailangan mo mag-agree dyan sa mga merong documents na pag-aagrihan mo. And then if you click the disclosure statement, andun po yung more details about your loan kasi it is required under the Truth in Lending Act na i-disclose po yung lahat. So address, name, kailangan mo itong basahin. It's painful, but you need to. And transparent naman talaga siya. At dito po lumalabas na yung contractual interest rate is 3.26 and then yung effective rate which includes factors in all your fees, kasama yung processing. Hindi pa dito kasama yung late fee. Iba na yun, kaya huwag kayong pa-late guys. 3.92. Anyways, it's fixed. Pero kung maaga kang magbayad dito kay G-Loan, umu-offer po siya ng cashback, which huwag na kayong mag-early payment guys. I-follow nyo na lang yung schedule nyo kasi masusurprise ka dito kay Gcash, G-Loan. Hindi mo alam kung magkaka-offer ka or makakaulit ka ba, tataas ba yung offer, bababa. We don't know that. So, it's good to have, but nako, it's not really something that you can rely on in the future, especially if very, very active po yung borrowing history mo. Anyway, so pagkatapos mong i-agree yung mga loan documents na andyan, click mo lang yung continue and you're about. Paulit-ulit siya, be. Kasi meron pang ganito. At tapos i-click mo pa yung confirm, magpapadala siya ng OTP, and pagkatapos mo mag-OTP, congrats na. And then in a few seconds lang, nasa e-wallet mo na, or sa Gcash mo na, yung 14,000. Something. Kasi nagkalta siya ng diba, processing fee. It's good kasi may offer ngayon, so ginrab ko na. Kasi may paggagamitan naman ako. Plus, mababa naman yung interest niya compared with other loan apps. Pero guys, dapat po siyang pag-iisipan kasi borrowing comes with interest. And the longer the term, mukha nga siyang magaan dahil hulugan, pero the longer the term, napapamahal ka sa total na interest na nabayaran. That's my G-Loan story, and I don't think there's anything more to it. Kung gusto nyo yung other details like paano maging eligible, ano ba yung kailangan, yung step-by-step process talaga, please check my earlier vlog nung inofferan niya ako ng 35,000. Pero guys, if you wanna know kung bakit wag kang mag-advance dito kay G-Loan at masyadong umasa na makakautang ka agad, please check my other vlog. Kasi andun po yung history ko with G-Loan. But anyway, it's good to have. Kasi after all, it's legit. Well, I guess I'll see you on my next vlog. Bye-bye.